So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Deuteronomy chapter 19 at ang aking pong babasahin ay dito po sa verses 1 to 3 at sinasabi nga po sa talatang ito ang mga lungsod na kanlungan kapag nalipong na ni Yahweh na inyong Diyos ang mga mamamayan sa lupaing ibinigay niya sa inyo at kayo na ang nakatira roon, magbukod kayo ng 3 lungsod. Gagawa ninyo iyon na mga kalsada. Hatiin ninyo sa 3 ang buong lupaing binigay ni Yahweh sa inyo. Sa bawat bahagi ay maglalagay kayo ng lungsod, kanlungan na siyang tatakbuhan ng sinumang makapatay nang hindi sinasadya. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Glory to God po. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay makishare sa ating daily devotion dito sa Deuteronomy chapter 19 verse 4 to 6. Ito ang tuntunin ukol sa sinumang nakapatay ng tao nang hindi sinasadya o hindi dahil sa away. Halimbawa, sinumang magpuputol ng kahoy sa gubat, tumilapon ang talim ng kanyang palakol at tinamaan na kasama niya. Kung namatay ang tinamaan at ang nakapatay ay maaaring magtago at may manirahan sa isa sa mga lungsod na ito. Kung hindi siya nakakapagtago agad dahil malayo ang lungsod kanlungan, baka siya ay papatayin ng kamag-anak ng namatay bilang paghiganti dahil sa bugso sa ng damdamin. Hindi dapat patayin ang sinumang nakapatay sa ganitong paraan sapagkat hindi naman dahil sa alitan at hindi rin sinasadya ang pagkapatay. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 19, verse 7 to 8. Kaya't inuutos ko sa iyo na sinasabing maghihiwalay ka para sa iyo ng 3 bayan. At nung palakihin ng Panginoon mong Diyos ang inyong hangganan gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, at ibigay niya sa iyo ng buong lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa iyong mga magulang. Amen. Na babasahin ko po, Deuteronomy chapter 19, verse 9 to 11. Kung iyong isasagawa ang buong utos na ito, na aking inutos sa iyo sa araw na ito, na ibigin ng Panginoon mong Diyos, at lumakad kailanman sa kaniyang magadaan, ay magdadagdag ka pa ng 3 bayan sa iyo, bukod sa 3 ito, upang huwag mabuho ang dugong walang sala sa ginta ng iyong lupain, na ibinibigay sa iyo na pinakama na ng Panginoon mong Diyos, at sa gayoy maging sala rin ka sa iyo. Nagunit kung ang sinuman ay mapuot sa kaniyang kapwa, at pag-abangan niya siya, at siya ay tumindig laban sa kaniya, at saktan niya siya nagmalubha, na pat mamatay, at siya ay tumakas sa isan sa magabayang ito. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 19, versikulo 12 hanggang 13. Ito po ang nakasulat. Kailangan ipakuha siya ng mga tagapagpamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. Huwag kayong maawa sa kanya. Kailangan alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inosenteng tao para maging mabuti ang inyong kalagayan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 19 verses 14 to 16. Huwag ninyong gagalawin ang mga batong palatandaan ng hangganan ng lupa ng inyong kapwa. Inilagay ng inyong mga ninuno ang mga palatandaang iyon sa lupa ang binibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang
mahatulang nagkasala ang isang tao, kailangan ang pagtotoo ng 2 o 3 saksi. Kapag ang isang taong may masamang hangarin ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa, Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ngayon ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 19, verses 17 to 18. At ang sinasabi, the two people involved in the dispute must stand in the presence of the Lord before the priest and the judges who are in office at the time. The judges must make a thorough investigation, and if the witness proves to be a liar, giving false testimony against a fellow Israelite. Amen. Purihin pong ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang pagpaparang gabi po sa atin lahat. Ang babasahin ko po ay natatagpan sa Deuteronomy chapter 19 verses 19 to 21. Sabi po rito, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang kanyang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng ganoong kasamaan. Huwag kayo maawa sa ganitong uri ng tao. Kung anong inuutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay at paa sa paa. Parang yung nung linggo na turo doon, no, yung si Haman na nag-isip ng masama, no, na ipapatay yung si Mordecai, no, na yung kanyang balak pero sa kanya nauwi, no. Paalaala lang sa atin na kung binabalak tayong hindi maganda doon sa mga tao, no, hindi ka pa nagbabalak at alam ng Diyos na mabuti yung taong binabalakan mo, no, hindi ipapahintulot ng Diyos na igawad yung kasamaan o mangyari doon sa taong pinagbabalakan ng masama, no, yung kanyang balak na hindi maganda. Dahil kung alalahanin natin, kung makaligtas man tayo sa batas ng tao, sa batas ng Panginoon, hindi tayo makakalusot o hindi tayo makakapagtago sa batas ng Diyos. Na kung dito sa Old Testament, no, kung ano yung inutang, yun din ang magiging kabayaran. So ngayon parang hindi na paalala sa atin na maging maging honest kung ano man yung ginagawa natin, at saka magkaroon tayo ng takot sa Panginoon doon sa bawat ginagawa natin, dahil ano man ang gawin mo, mabuti o masama, mayroong consequences na ito ang aanihin mo. Kaya yun lamang po, at purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. God bless po.